Sa atin naman pagbabalik sa kasaysayan, matapos na maibalik ng Amerika ang kasarinlan ng Pilipinas, ipinatupad noong 1901 ang sedition law sa bansa. Ito po ay nagpataw ng parusang kamatayan o pagkakakulong sa sino mang lalaban sa pamahalaang kolonyal. Narito ang ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 68 years ago, July 4, 1946, isinauli ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas matapos na agawin nila ang himagsikan laban sa mga Espanyol noong 1898. Dahil sa kabaitan na ito ng paggawad ng ating kasarinlan sa mapayapang paraan, ay naalala natin ang mga Amerikano na mabuti. Hindi may pagkakaila ito, ngunit kailangan nating maalala na mayroong mapaniil na mukha ang kanilang rehimen. Noong 1901, ipinatupad ang sedition law na nagpapataw ng pagkakakulong o parusang kamatayan sa sino man nahihimok na lubaban ng mga tao sa pamahalaang kolonyal. Ngunit, hindi lamang ito ipinatupad laban sa mga armadong naghihimagsik. Pinagtuunan din ng pansin ng pamahalaan ang mga manunulat at mandudula sa isa sa pinakasikat na forma ng aliwan noon, ang teatro at sarswela. Gumamit ng talinghaga ang mga manunulat at pinuno ang kanilang mga sarswela ng mga mensaheng mapagpalaya at kinukutya ang dayuhan. Noong May 8, 1903, itinanghal ni Juan Matapang Cruz ang kanyang palabas na Hindi Ako Patay sa Teatro Nueva Luna sa Malabon. Sa palabas, si Karangalan ang babaeng umiibig kay Tanggulan, ngunit kontrabida sa buhay nila si Makamkam na kumakatawan sa mga Amerikano. Napatay si Tanggulan sa duelo nila ni Makamkam, ngunit bigla na lamang siyang tumayo at sumigaw, Hindi Ako Patay! Ang likuran, ang bandilang araw ng katipunan ay lumitaw at binihag ng mga Pilipino ang mga dayuhan. Isang lasing na Amerikano ang nagbato ng bote sa bandila at dinulo nila ang palabas. Kinumpis ka ang mga props at hinuli ang manager ng teatro. Nang mahuli kinalaunan si Juan Matapang Cruz, naging kakatwa ang kanyang mga sagot sa otoridad. Hindi raw siyang sumulat, kundi ang misis niya ng dula. 2 taong nakulong ang mandudula. Makalipas ang 2 araw matapos ang insidente sa Malabon, nilusob naman ang pagtatanghal ng sarswela ni Juan Abad na tanikalang ginto sa Batangas, Batangas. Kwento ito ni Ligaya na anak ni Dalita, kinatawan ng inang bayan, na pinagbawalan na makita ang mahal niyang bayaning si Ka Ulayaw, niyang tuyuhin niyang si Maimbot, kinatawan ng mga Amerikano. Binigyan niya ang pamangkin ng kwintas na ginto na simbolo ng pagkatanikala niya sa Amerika. Nahatulan si Abad ng 2 taong pagkabilanggo at multa na $2,000, ngunit binaligtad ng desisyon ng Korte Suprema. Nang gumawa siya ng isa pang seditious play, Isang Punlo ng Kaaway, naaresto muli siya. Makalipas ang halos eksaktong 1 taon, May 8, 1904. Ngunit, wala nang sisikat pa sa kaso ng isa sa mga orihinal na kasama ni Andres Bonifacio sa Katipunan, ang si Aurelio Tolentino. Take note, siya ang Piolo Pascual ng kanilang panahon. 9 na beses na nakulong at isa dito ay dahil sa kanyang sarswela na kahapon, ngayon at bukas. Ipinakita niya ang kasaysayan ni Inang Bayan at ni Tagailog at ang iba't ibang bumihag dito sa nakalipas, sa ngayon at sa hinaharap at paano nila napagtagumpayan ang mga ito. Sa pagtatanghal nito noong May 14, 1903, kinuha ni Tolentino ang bandilang Amerikano at ibinagsak ito. Nagkaroon ng riot ang mga manunood na Amerikano at naaresto si Tolentino. 2 taon ding nakulong ang artista. Maging ang mga aktor, may ambag sa kwento ng ating kalayaan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao. At lagi po niyong abangan ang Showtime, Ako ay Pilipino ni Xiao Chua sa PTV Channel 4, Channel 6 naman sa Sky Cable Channel 3. Sa Signal, maaari nyo rin pong mapanood sa live streaming ng PTV sa www.ptv.ph. Para sa iba pang balita at updates, i-like lamang po ang PTV sa facebook.com/PTV.